Masilog tayo ang ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aanay sa lisang ito. Panginoon, tanggapin mo ang aming handog. Bunga ng ating pinagpagulan at ang pagbunyag ng mga kaloob na ibigay. Basbasan mo kami ang aming mga handog. Gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganan ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal at ang mamumuna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Rani Laurani. Sabayan natin ang pagbungat na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Bata-batid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang kami marapat tumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasahan ko sa mga anghel ni Maria, sa lahat ng mga anghel at mga kapatid. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, yun po ako ay iyong anak, ang krus at kamatayan, upang sa katauhan na tubo sa pamuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay maging dapat nawang aming tamtin, ang lubos na katapusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Upang mailigtas ang mga Israelitang natuklaw ng mga ahas, inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng tansong ahas at ilagay ito sa bigin upang makita ng mga tao. Ang ahas na ito ay isang dakilang tanda ng Panginoong Jesus na siyang itinaas para sa ating kaligtasan. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na yon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain, di mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalahan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matungan nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang tikim at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot
ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi na malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggin ulitin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y maliwaga. Hindi na malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang mataas-taas sa Diyos ay kanila manunukot. Hindi na malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pakunwari, balat kayo matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari, kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi na malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang takbin. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may magagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi na malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Muling binabalikan ni Pablo ang alaala ng awitin ng mga Kristiyano tungkol sa ganap na pag-aalay ng sarili ni Kristo sa krus. Dahil sa pag-aalay ni Jesus, lubos siyang itinampok ng Ama sa kanyang pinapay. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. Ang ipamahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang makyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Agong paano tinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, dahil naman kailangan itaas ang anak ng tao, upang sinumang sumasampalataya sa kanya
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigyan niya ang kanyang bugtong na anak upang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinubo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupulay ka namin, Panginoon, Yesu Cristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay natasan na basahin ang sulat pastoral ng ating kapulungan ng mga obispo sa buong Pilipinas. Kaya instead of homily, magbigay kami ng homily, babasahin po namin ang sulat pastoral na ito. Ito po ang laman ng sulat pastoral ng kapulungan ng mga obispo sa ating Pilipinas. Sulat pastoral ng CPCP ukol sa katiwalian sa flood control, pag-ahon sa bahaan ng katiwalian. Bumuhos nawa ang katarungan na parang agos ng tubig at ang katwiran ay parang ilog na walang tigil. Amos chapter 5, verse 24. Minamahal namin kapatid kay Kristo. Sa kasalukuyan, sa bayang nagsasagawa ng investigasyon ng Senado at Kongreso tungkol sa mga maanumalyang proyekto ng flood control. Pero kailangan natin itanong, paano ito magiging kapanipaniwala kung ang mismong mga institusyon na nagsisiyasat ay may kinalaman din? Sino ba ang nagpasok na mga proyektong ito bilang pork barrel sa pambansang budget? Madalas kapalit ng pundong para sa edukasyon, kalusugan, at iba pang serbisyong panlipunan. Ang baha ng katiwalian. Matagal nang alam ng tambayan ang anatomy of corruption sa mga proyektong publiko. Ibinunyag ito ni Senador Pacquiao Lacson, kinumpirma rin ni Mayor Benjamin Magalong ng Baguio at Mayor Vico Soto ng Pasig ng sistemang patong-patong na komisyon ay sumisip-sip ng halos 60% ng pondo, kaya wala pang kalahati ang tunay na napupunta sa proyekto, kaya hindi makapagtataka na kalpak, substandard, at paulit-ulit na kinukumpuni ang maraming proyekto. Sa mga nakaraang hearing sa mga kontratista lang ibinabato ang sigaw na mahiya naman kayo, pero dapat kasama sa kahihiyan ng lahat, mga mambabatas, district engineer, government auditor, at mga padrinong politiko, pati na rin ang mga pribadong kontratista at financer na nakipagsabwatan sa rapid na ito. Matindi rin totoo ang salita ng propetang Isaias. Ang mga pinuno ninyo ay Suail, kaalyado ng mga magnanakaw. Mahilig sila sa suhol at habol ang regalo. Isaias chapter 1, verse 23. Ngunit ang tunay na katarungan ay hindi lamang basta parusa. Kailangan din ito ang pagsasauli ng yamang ninakaw sa kaba ng bayan. Hindi naman maghihirap ang mga marami sa mga sangkot kung isauli nila ang ninakaw, pero manatiling dukha ang bayan kung hindi ito maibalik. Ang ganitong uri ng reparasyon ay hindi pag-iiganti, kundi ang mga tarungang pagbabalik na dapat ibalik upang taambayan ang maginabang sa pundong talagang para sa kanilang kapakanan. Lampas sa survival politics. Isang viral ang pagmimilay ng Filipina Digital Strategist at Behavioral Psychologist na si Kiara Alvarez Abrera. Ang pagpapaalala sa amin, hindi lang dahil sa kapal na mukha ng ilang nasa itaas kung bakit namamayagpag ang korupsyon. Nabubuhay din ito dahil sa survival politics na natutulak sa mahihirap na pasalamatan at gantimpalaan ng sinumang agad na bibigay ng tulong dahil pakiramdam nila ang mga pangakong pamatagalan ay luho lamang. Ginagamit ng patronage politics ang utang na loob at pakikisama.
Ginawang normal ng mga dinastiya ang disinformation at katiwalian. Pero mas mataas ang tawag sa atin ni Kristo. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan. 1 chapter 10, verse 10. Hindi sapat ang mabuhay lamang para maligtas. Dapat nating hilingin ang pananagutang makikita at nararamdaman, mabilis na audit, tunay na pananagot at transparency na totoo. Pero dapat magsimula rin ito sa atin. Tuwing pinapalampas natin ang kasinungalingan o paggamit ng partido, pinatitibay natin ang kulturang nagpapapayaman sa mga magnanakaw ng bilyon-bilyon. Kaya sabi ni San Pablo, huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Roma chapter 12, verse 2. At dahil ang pagbabago ito ay nakaugat sa mga batayang prinsipyo at pagiging tao, kailangan din balikan ang wastong kapapalaga sa kabataan, ang pagtuturo ng GMRC, Good Manners and Right Conduct, ay isang maagap na paraan para hubugin ang konsensya ng bata, tulad ng paalanan ni Robert Poggio sa kanyang aklat na All I Really Need to Know, I Learned in Kindergarten. Ang pinakamahalagang aral sa buhay ay yaong pinakasimple. Matutong magbahagi, maglaro ng patas, linisin ang sariling kalat, huwag kunin ng bilyo, at iba pa. Ang mga simpleng papapahalagang ito, kapag itinanim sa kabataan, ay pundasyon para sa isang kulturang tumututol at lumalaban sa katiwalian. Panawagan lalo na sa kabataan. Tulad ng ipinangako ng mga leader na negosyo sa kanilang pahayag, ang pananagutan ay dapat pantay para sa mga opisyal ng gobyerno at sa mga pribadong kontratista. Hindi sapat ang blacklisting. Ang sabuatan sa katiwalian ay krimen at dapat parusahan. At sa inyo, mga kabataan, na sa inyo ang susi ng bagong kultura. Tayo ang nabubuhay sa digital world kung saan araw-araw nagbabanggaan ang totoo at kasinungalingan. Gamitin ninyo ang inyong mga plataforma, hindi lamang para maglabas ng galit, kundi para maging mapagantay, ibulgar ang mali, ibahagi ang totoo, at igiit ang reforma. Gawin natin sa hiya-hiya muli ang katiwalian. Mga konkretong hakbang na dapat natin gawin sama-sama. Hindi lamang ito tungkulin ng gobyerno, negosyo at mga kontratista. Tungkulin ito ng lahat kasama ang simbahan. Aminado tayong marami rin pagkakataon na tayo ay naligo sa pananahimik, sa pagtitiis, sa katiwalian sa ating hanay, o sa hindi pakita ng tapat na halimbawa. Kaya dito magsisimula ang ating panawagan. Bilang isang sambayan ng Diyos, magkaisa tayo sa mahakbang na ito. Una, maging magbantay at magsalita, huwag maging hayaang patayin ng pagkamanhid ang ating galit sa katiwalian. Ikalawa, tanggihan ang patronage politics, huwag nating pagbili ang ating boto kapalit ng pabor. Humingi tayo ng integridad sa pamumuno. Ikatatlo, isabuhay ang katapatan sa araw-araw. Nagsisimula ang integridad sa maliit na bagay, sa pamilya, paaralan, trabaho at barangay. Ikaapat, bumuo ng mga komunidad ng katotohanan, magbahagi ng wastong informasyon, labanan ang disinformation, at suportahan ang pananagutan. Ikalima, sumali sa mga inisyatibang siliko ng simbahan, makilahok sa makilusan para sa mabuting pamamahala, hostisyang pang-ekolohiya, at pagbabagong panlipunan. Ika-anim, suportahan ang panukalang magbuo ng isang independent commission. Manawagan tayo para sa isang malayang komiting totoong magsisiyasat sa katiwalian sa flood control at iba pang insertions sa pambansang budget. Ikapito, hilingin ang justisya. Hindi ang pagwawalang bahala sa batas. Igit natin ang pagsampa ng mga kasong kriminal laban sa mga sistematikong nagnanakaw ng pundo ng bayan. Ikawalo,
maging huwaran sa simbahan, itaguyod sa ating sariling mga institusyong pangsimbahan, mga dioceses, parokya, Catholic schools at iba pa, ang transparency at accountability at ituwid ang anumang pagkukulang. Ikasyam, mamuhay ng simple, iwasan ang labis. Sa ating mga leader sa gobyerno, negosyo at simbahan, nananawagan kami, talikuran ang luho at walang habas na konsumerismo at yakapin ang simpleng pamumuhay at pakikiisa sa mahihirap. Pangwakas, kung bumabaha dahil ninanakaw ang pundo ng bayan, mas malala ang bahang dulot ng katiwalian na nilulunod ang kinabukasan ng ating bansa. Ngunit nangangako ang Diyos, kapag dumaan ka sa tubig, ako'y sa iyo. Isaiah chapter 43, verse 2. Sama-sama natin iahon ng bayan sa baha ng katiwalian. Ipaglaban natin dumalang katarungan na parang tubig sa buong bayan. Itayo natin muli ang ating bansa sa katotohanan, katarungan at kabutihang pangkalahatan. Mula sa kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas, Pablo Bernardo S. Cardinal David, obispo ng Caloocan, Pangulo, Catholic Bishops Conference of the Philippines. Salamat. Pagsitayin mo tayong lahat at ating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya po kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat, na dalawang tao siya lalaki ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Pere, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinatong sa Diyos sa matang ng Pilipino, pinatawag sa Panginoon ng mga lumao, nung may katupangan ng umay ng mga makiyak sa lahat, naluklok sa kanya ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, doon na kumulat, palilito at tuko sa mga bubuhay ang namatay na tao. Sumasampalataya ng Diyos sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga niya, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagpatuloy ng muli ng matay ng tao, at sa buhay ng walang hanggan. Idulog natin sama ang lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan. Ako baba tayong manalangin. Panginoon, sa pangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Upang tumulad ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan sa kababaang loob ni Kristo na hindi nagpumilit, manatiling kapantay ng Diyos at sa halip ay nag-alay ng sarili at naglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Sa tulong ng panalangin ni Apostol Pablo, hindi nawa tayong malinlang ng maling turo ng mga nangaral ng hungkag na kaligtasan, bagkus ay makita natin ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Upang kalinain ng Panginoon ang mga nabibigatan ng loob sa mga pagsubok sa buhay, naway maialay nila ang kanilang krus para sa ikabubuti ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Upang ang mga taong nagpapahirap sa kapwa ay makatagpo ng liwanag, magbalik loob at magsimulang gumawa ng kabutihan para sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Para sa mga mahal namin na mayapa, tanggapin mo nawa sila muli sa iyong mapagmahal na mga bisig, lalong-lalo na silang mga nanatiling tapat sa iyo habang sila'y nabubuhay pa, kapiling namin. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Upang isabuhay ng bawat tao ang halimbawa ni Kristo ng may kagalakan at kagandahang loob kahit sa payak na pamamaraan. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong krus, iligtas mo kami. Sa ilang sandali na katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pangsariling kahilingan
gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong cross, iligtas na kami. Amang mapagmahal sa pamamagitan ng kapangyarihan ng cross, tubig mong lahat ng aming nagawa ay makaugnay sa iyong kalooban. Magpatuloy sa iyong biyaya at maging ganap sa iyong patubay. Piliin namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang pag-aari natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aari sa iyong mga kamay, sa kapuyanan ng karangalan, sa ating kapaglabangan, at sa agos ng kayanan ng Panginoon. Ama naming lumikas ay pagpapatawad ng mga kasalanan, maghanap nawa ang pag-aari ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Sa Diyos sa inyong puso at diwa. Italaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, talagang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong pinasyal sa kahoy ng krus, ang sangkabuhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy ng krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy ng krus, siya na naig at ng masunuring anak niya. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ang papuri sa iyo, na walang upay sa kalangitan, kami nagpupundi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ito ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin ng banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at tubo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang talis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang talis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin itong talis sa aking dugo, ng bago at ang walang gatipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa inyo. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay bumigay, sa inyo ay inihain, bilang pagkain inumin, bilang sasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Pabang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang talis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil ganyan minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tugon ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, at ni Milo Yobert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at nainapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos sa tugon ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka sa marinang ngalan mo, makasabi ng kaharian mo.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Salamat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo na. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, bigyan ko ng napagkakot ang explain sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Sino bang tutulong sa
Magsigod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naligayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang ayon siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kami matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasabi ni Kristo sa krus nang malugod-luwan namin pasanin ng aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-alilangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunahan sa hiling namin kami idalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres sa nangaral at nasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Malalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami sa Rosalo sa banal ng pagkikinabang, ay nakikiusap sa iyo ng mga nasakit ng kahoy ng krus na nagbibigay buhay, ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw, Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang anunsyo. Ngayong linggo ay ating pong pinagdiriwang ang National Catechetical Day. Hinggil dito, tayo po ay magkakaroon ng second collection. Ang palibigong po na pondo ay mapupunta sa proyekto ng Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Inanyayahan po ang lahat na makiisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng pagdadakila sa Banal na Cruz, Office of the Exaltation of the Cross. Ngayong linggo, September 14, magkakaroon po ng prosesyon matapos ang misa sa ganap na ika-6 ng gabi sa parokya. Iniimbitahan po ang lahat na sumama at magdala ng kandila bilang tanda ng ating pagkakaisa at pagdiriwang ng Banal na Cruz. Pinihikaya po ang lahat na maging membro bilang apostolado ng panalangin. Isang natatanging samahan na nag-aaral ng panalangin para sa simbahan at sa buong pamayanan. Bukas po ito para sa lahat, lalo na sa ating mga nakatatanda na nais maglingkod sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin. Kung nais pong maging bahagi, magyari pong makipag-ugnayan sa opisina ng parokya o hanapin si Sister Virgin. Ang mga schedule po ng Kawan Mass ngayong linggo ay ang mga sumusunod. September 16, 4 p.m., Kawan San Antonio de Padua. September 17, 4 p.m., Kawan San Vicente Ferrer. September 18, 4 p.m., Kawan St. Bernardino. September 19, 4 p.m., Kawan Santa Ana. Inanyayahan po ang lahat na makiisa at dumalo sa schedule ng banal na misa. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sa pagkakaalam ko po, na-cancel na po ang prosesyon ngayong pagkatapos ng misa. Na-inform po ba kayo? Na-cancel na po. Wala na po tayong prosesyon. Salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humain tayong makayapa. Salamat sa Diyos.
Thank